Hi guys! Ngayong araw tayo ay gagawa ng maruya. Before, nagawa tayo ng maruya pero yung maruya na yun ay para siyang bread. At ngayon naman ay ang gagawin natin ay isang maruya na tinatawag na pamaypay. Sa ibang lugar, pamaypay yung tawag nila pero sa Maynila, maruya pa rin. So, una, kakailanganin natin ng saba. Itong nabili natin na saba, hindi siya yung maliit, hindi rin yung kalakihan. Katamtaman lang po yung laki niya. So, 6 na piraso po yung kakailanganin natin dito. Ayan, binalatan na po natin at pagkatapos natin yung balatin, hihiwain po natin yung ating maruya. Huwag po nating isasagad sa dulo para po hindi siya maghiwa-hiwalay. Ayan, talagang hugis pamaypay po ang kalalabasan niya. So, ganyan lang po, paulit-ulit lang po natin gagawin at na sagad ko nga yung isa kaya humiwalay. Pero mamaya, didikit din yan pagka gumawa tayo yung kanyang butter. Ayan. So, sa isang saba, hihiwain po natin ng 4 na hiwa. Ayan. 4 ba or 3 hiwa? Pasensya na po kayo guys. Ayan, 3 hiwa pala. Ayan, so magiging 4 siya. At ito na po yung last natin na saba. At ngayon na nga, tapos na po nating hiwain. Gagawa naman po tayo ng kanyang butter. So, kakailanganin natin dito ng 1 cup all-purpose flour. So, sinala na po natin yung flour. Tapos, sumunod po, 1/3 na cornstarch. At 1 teaspoon na baking powder. Tapos, kakailanganin din natin dito ng 1 kutsarang sugar. At saka po yung 1/2 teaspoon na asin. Haluin lang po natin at pagkatapos nating haluin, ibuhos po natin yung 1 cup na tubig. At haluin lang po natin ng haluin. Kung meron po kayong whisk, pwede rin po yun. Mas maganda, mas maigi po yung whisk. Pero, ito po yung nahawakan natin kanina. Ito yung napulot natin yung spatula. Kaya, yan, pinagtsagaan ko na lang hanggang mawala yung mga buo-buo. Ayan o. So, haluin lang po natin ang haluin hanggang maging pino na yung butter natin. Mawala yung mga buo-buo niya. At pagkatapos, nagdagdag din pala ako dito ng konting-konting yellow na food color. Pero itong food color na to, optional lang naman yan. Pwede rin naman kayong hindi gumamit ng food coloring. Ayan. Tapos, i-mix lang po natin. Pag nakita nyo pong pinong-pino na yung butter natin, pwede na po yan. So, eto naman po, dito tayo sa kaserola natin na maliit na gluto. Para po yung mantika, hindi tayo aksaya sa mantika. Kasi yung pagluto natin dito, yung medyo lubog po siya ng konti. So, ayan na po, nilagay na po natin yung ating saba sa ating butter. Ayan. Ganyan po yung gagawin lang natin. Kailangan natin mabalot ng butter natin. So, ito na po yung mga ipiprito natin. Ayan, mainit na po yung ating mantika. Pero guys, dapat mahina lang po yung apoy dito. Pero yung sa akin kasi, medyo gusto ko kasi yung sunog konti. Kaya makikita nyo po rito, yung una ko pong niluto ay medyo sunog po siya. Pero yun po yung gustong-gusto ko talagang kainin sa saging. Yung medyo lutong-luto, medyo sunog ng konti. At ayan na po yung ating maruya. Nasa sa inyo naman po yung kung kung nakikita nyo na po na luto na, pwede nyo na pong baliktarin. Kung gusto niyo naman po na hindi sunog, konti ang inyong maruya, nasa inyo na po yung kung ano po yung
klaseng luto po yung gagawin natin. So, sa akin kasi gusto ko yung medyo sunog. So, yan. Konting sunog po siya. At mamaya lang, yung mga susunod na lulutuin natin ay hindi ko na siya susunugin ng ganito. Ayan, para maiba naman at maipakita ko sa inyo kung ano yung itsura niya pag hindi naman sunog. At ayan na po ang ating maruya. Luto na po siya at hindi sunog. So naglagay lang po tayo ng konting asukal din sa ibabaw. Ayan, para magkaroon po ng konting tamis. At ang sarap niyan guys sa kape. Lalo na ngayon maulan dito sa Ilocos Norte. So hanggang dito na lamang and thank you for watching. Bye-bye!